Pero siguro ngayon ang gagawin, kinakabahan ako kasi minsan yung mga buds nila namamagana na hindi on time. Taga-probinsyana. Nueva Ecija yung mother ko. Yung father ko taga Batanes. Sa dulo ng Pilipinas. Hindi ko alam kung bakit sila natagmo. Good morning, Kanet friends. Matatapos na yung January. Malamig pa rin ngayon, tsaka mahangin. Lalong nakakalamig yung hangin. Kumain na kayo? Good morning, chicken. Nawawala yung ba yun? Nalalagas yung mga buhok, mga feather nila, Yan, Hello. Anyway, papasyalan natin yung mga grapes ko. Kung natatandaan nyo, last year, hindi naging success ang mga bunga nila. Eto, meron pa hanggang ngayon nandito. Normally, gusto ko nang mag-prune. Kaya lang, ayon sa weather forecast, kailangan ko kasi ng at least 3 araw na maganda ang panahon. Pero bukas daw, uulan na naman. So, nag-hesitate ako. Ayan sila, pakita ko muna. Ayan sila ngayon. Ayan yung mga last year na natutulog sila. Ayan yung mga dormant period nila. Ayan, ito yung mga bunga pa na na talagang last season talagang super ulan. So nakahang pa sila hanggang ngayon. Naging prunes na. Ayun, ayan sila, yan. So, iniisip ko kung, yun nga, ang tataba nila, Kung magpuprune ako ngayon, kasi kailangan nga ng after mong iprune, kailangan ng magandang araw, yung walang ulan. Otherwise, naka-expose yung sugat o yung meat nila sa loob. Tapos, pag nabasa, medyo prone sa sakit. Magkakasakit sila o kaya mabubulok. Kaya siguro hintay-hintay muna. Pero hindi ko rin paabutin ng spring kasi medyo maano-ano na rin yung temperature pagka nag-prune ka, yung juices nila parang duduguin dahil sa medyo mainit na. So, kailangan talaga during winter. Kaya lang pagka naman winter, yun nga, hindi nag-i-snow, malamig. Pero, once na nakita ko na may 3 araw na sunod, yung consecutive na 3 araw na maganda, yun, doon na ako magpuprune. So, ngayon, lahat, pati mga berries dito ngayon, lahat tulog. Yun lang mga pine tree ang hindi. Ayun, dahil mga dahon lang sila. Pero siguro ngayon ang gagawin, kinakabahan ako kasi minsan yung mga buds nila namamagana na hindi on time. Katulad nung last 2 years ba yun? Hindi ko alam, basta napaaga yung pag-init ng temperature. Tapos namagana yung mga buds nila. Yung na magbo-bloom na. Tapos biglang yung temperature bumagsak. Ayun, nagkamatayan yung mga blossoms nila, yung mga flower nila.
biglang naglamig, tsaka nag-ulan. So, kailangan na timing parate ang pagpuprune ng ubas. I just hope, fingers crossed na ngayong season medyo maganda-ganda naman. Para naman makapag grape picking tayo. Ayan. Etong aking pakita ko. Etong aking compost dito. Ayan pa rin, hindi nahahalo. Ilalagay ko yan dun sa tatamnan kong mini, ano ba yan? Mini farm ko doon. Kita mo yung saging Ayan ang pinagdamot-damot sa akin ni Daniel na dahon. Pero hindi, I cannot blame him kasi talagang maski ako gusto kong nakikita yan. Hanggat kaya ng resistant nila ng temperature dito, mas gusto kong nakikita din yung dahon nila. Para ako nasa Pinas. Tapos ito yung ayan yung Christmas tree ko. Hopefully then, fingers crossed na kapag inilipat namin dito sa ground, dyan, kasi nakapaso pa siya ngayon ayan pag inilipat namin sa ground mabuhay siya. Pero hindi pa ngayon kasi last year nung nilipat namin, medyo napaaga, so namatay siya. Ayun. Hindi, ang gagawin ko na lang ngayon, yun munang lavender ang ipuprune ko. Sandali, kukunin ko dito yung pruner ko. At nandito. Sana ba? Kung nandito pa. Dali lang. Hala, eto pa pala yung oregano ko dito. Nakalimutan ko na. Ayan. Kasi pag winter, madalang kaming lumalabas. Lagyan ko muna siya ng tubig. Saka yung pandilig ni Daniel dito. Dali lang. Kunin ko yung pandilig ng tubig. Ay, malamig. Kunin ko lang yung pandilig ng tubig. Saan ba yun? Ayun. Halika dito. Wow. Ang linaw talaga ng tubig, Kitang-kita ko yung mga yung mga halaman ngayon, Ayun, Iba talaga kapag ayan. Kapag pag marami silang halaman. Ayan. Ay! Ayan. Makasakaling mabuhay pa. Ano ba yun? Ay, nakalimutan ko na ito. Ano ba to? Tingnan nyo naman, Nag-dry na ito. Last year ko pa ito. Akala ko madadala ko ng Pinas. Kaya lang hindi nakasya dun sa bagahe ko, Gustong-gusto ko talagang mamigay pag umuwi ko. Kaya lang, ang nagiging problema, kasi pag sabat sa immigration, kasi may stopover ako sa mga striktong mga bansa, yun, pag nabuksan at nakita nila na ganito, merong mga dalang ganito, baka magka-problema pa ako. Kaya, hindi ko nadadala. Gustong-gusto ko talagang magpamigay ng mga cuttings sa Pinas pag umuwi ko, kaya lang
Ayaw kong mag-risk din eh. So, teka, asan na ba yung pruner ko dito? Kailangan na talagang malinis rin itong chicken coop. Ako'y papagalitan naman. Eh siya, yung mga manok lang naman, tignan nyo oh. Yung mga manok naman ang malakas magdumi dahil dun sa mga nila. Parati ko naman itong nililinis. Nag-reason. Nag-reason out pa. Ayan, teka, halika na kayo. Puprune na lang natin yung muna yung lavender. Pero alcohol ko muna tong pruner ko. Nagtataka kayo kung bakit ako merong balanggot. Kasi pagka malamig dito, ang sakit sa ulo. Parang nanunuot sa ulo ko yung ay, tumba. Yung lamig. Tapos after a while, alam ko na pag hindi ako nagbalanggot, sasakitin ako, tsaka sasakit yung ulo ko. Ayan. Pwede na yan. Kasi nangangalawang na yung pruner ko eh. So, kailangan na. Meron akong binili yung kulay red. Kaya lang mas gusto ko to. For some reason. And I don't know the reason why. Tapos mag-gloves tayo para tayo mag-o-opera. Let's go! Ito yung paprika ko. Kailangan na ring, alisin. Kasi, ay, parang buhay pa yung parang pa yung ugat niya. Parang buhay pa yung ugat niya, oh. Pero hindi. Kailangan ng panibago. Dali, kuha muna ako ng lalagyan ng mga basura. Kailangan ko itong mga tali na ito eh. Kasi magtatanim uli ako ng kamatis doon. Napansin ko kanina itong jacket ko, puno ng dumi. Kasi naglinis ako dun sa sa kot. Kasi ito pinambabahay ko to. Pambahay lang ito kaya ang dumi oh. Pasensya na po. Ayan. Ang daming binigay na bunga nitong paprika na to. At saka good yung kulay nila. Pag sinabing yellow, yellow. Pag sinabing red, red. Bakit ba ayaw mong pakuha? Ayan. Pero itong soil na to, magagamit ko pa to. Mataba pa oh. Yung ang mga tali, magagamit ko to. Nasaan ko nilagay yung isa? Ayan. Itong mga strawberries ko, sa spring ko na yan aayusin. Para sa pagpasok ng spring at saka ng summer, meron ako nakikita mga pula-pula dito. Paano ba? Parang maliit itong pruner ko. Ang sabi nila, pag nag-spring,
At pag hindi mo rin ito pinrune, eh, babagsak siya. At least pagka pinrune mo, malusog yung mga flowers niya. Pero ngayon, oh, tignan nyo, nagbo-bloom na siya, kaya kailangan kong i-prune na. Siguro hanggang dito. Yan. Parang, bahala na. Bahala na si Batman, aray. Hindi, try ko yung isang panggupit na mahaba. Hindi ko mahanap yung malaking pang prune. Pang trim ng damo to eh, pero pwede rin siguro. Kasi baka naman makalbo kong masyado, hindi na tumubo. Tingnan natin. Ay, hindi siya pwede. Ay, mas gusto ko yung pruner. Medyo matatagalan lang dito, kaya lang okay lang. Nag-umpisa dito, hanggang doon medyo malabong-labong na. So, ay, naku. Pero okay lang. Malamig. Yun lang ang kalabang ko dito, lamig. Nakalbo yata yung iba. Kasi hindi itong, dapat kasi may matitira na ganyan na dahon. Pero yung iba kasi kalbong-kalbo hanggang sa dulo. Yaman na. Ayan, saan ka? Tapusin ko muna lahat ito. Kasi doon medyo makapagkakal eh. Malapit na akong matapos. Inalis ko lang yung mga, kunyari ito yung mga excess. Kasi, yun nga, alam nyo ba na andito si David? Nag-agree naman siya na ganito lang ang dapat na taas. Kasi kapag pinudpud mo, baka daw mamatay. Paglabas ni Daniel, Han ka niya, more, you have to cut it until the edge. Abuti na lang nandito si David. Nag-agree siya sa ginagawa ko. So, ito lang mga excess na ito eh. Para maganda yung tubo niya. Ngayong spring. Ayan o. Hirap maging gardener. Ayan. Ayan.
Meron na namang ano, eroplano. Sinusundo na naman ako. In my dreams. Ano, eroplanong ano, mabababa ang lipad. Kasi dito sa Belgium, minsan nagko-control sila. Alam nyo ba dito na napakahigpit? Yung kunyari itong lot namin, kahit na puno lang, sometimes ipagpapaalam mo pa sa gemeente, sa munisipyo. Tsaka hindi ka pwedeng magtayo. Kahit na sa inyo ng lupa, hindi ka pwedeng magtayo ng bahay. Kapag ka sinabing, katulad dito, may bahay naman, residential naman, tapos ito, may bakante. Hindi ka pwedeng basta-basta magtayo, hindi ka pwedeng magtayo talaga ng bahay dito. Tapos kunyari, may ipapagawa kang extension. Kahit extension lang, kailangan mo pa ng permit. Yan. Dumadaldal na naman ako. Hakbang. Lapit na ako matapos. Bakit ang layo mo? Teka, lapit ka dito. Para meron akong kakwentuhan. Diyan ka. Kita ba? Yan. Para meron akong kakwentuhan. Ayan. Malapit na, malapit na. Para akong nagagapas ng palay. Alam nyo ba na kami ay taga-probinsyana. Nueva Ecija yung mother ko. Yung father ko taga Batanes. Sa dulo ng Pilipinas. Hindi ko alam kung bakit sila natagmo. Hindi kasi yung father ko, sa gobyerno siya nagtatrabaho. So, nadidestino siya sa iba't ibang lugar sa region sa Pilipinas para mag-seminar. Ayun, one time, nadestino yata siya sa Nueva Ecija. Ayun, nag-umpisa yung love story ng mother at father ko. And the rest is history. Kaka nila. Ay! Nako. Ano ba? Bahay. Yan. Tapos, nung kasagsagan nung pinanganak ako, nadestino naman siya sa Pampanga. Kaya, yun. Natutunan ko ng magkapampangan. Lipat-lipat. Pero bakit kaya dapat nadedestino siya sa iba't ibang bansa eh? Pero hindi. Idol ko ang father ko kasi naging ano siya eh. Loyal siya sa trabaho niya. As a public servant. Siguro kung nag-stay ako ng Pilipinas, namumuliti ka na rin ako. Kasi parati niya ako sinasama noon. Kasi madalas advisor siya ng mga mayor. So pagka pupuntahan niya yung mga mayor, yung kapitan, parati akong sinasama. Maliit pa ako nun. Kasi yung nanay ko gala. Yun. Ayan. Okay na. So, okay na mga ka-net friends. Naku, naamoy ko. Kung nandito lang kayo, makiamoy-amoy na rin kayo. Lao. Medyo linis ng konti. Na-trim na sila. Kumbaga sa buhok, nagupitan na. Iyan o. Yan. Dito medyo kalbo eh. Ewan ko kung ano nangyari. Okay.